Saksi ang buong bansa sa init ng politika, pero iba ang usapan kapag ang mismong gusali ng Senado na ang binalot ng dilim at takot. Noong gabing iyon, hindi lang basta diskusyon ang namayani, kundi isang tensyon na tila sasabog na anumang oras. Ang mga hallway na dati ay puno ng mga taong nakabarong at abala sa trabaho ay biglang naging tahimik at nakakatakot matapos ideklara ang isang biglaang lockdown. Maraming balita ang lumabas sa TV at social media, pero alam niyo ba kung ano ang tunay na kaba na naramdaman ng mga staff at media na natrap sa loob bago pa man narinig ang mga putok ng baril? May mga grupo nga ba talagang nagtangkang pumasok ng palihim o ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan na muntik ng humantong sa trahedya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat nang biglang mag-anunsyo ang Office of the Sergeant at Arms na bawal na munang lumabas o pumasok sa buong building. Sa isang iglap, nagbago ang galaw ng lahat. Ang mga pintuan ay nilock at ang mga reporter na naghihintay lang sana ng interview ay biglang pinatatakbo pababa dahil sa panganib. Ang mas nagpabigat sa pakiramdam ng mga tao roon ay nang unti-unting pinatay ang mga ilaw sa malalaking hallway. Ang tanging natira na lang ay ang malamlam na kulay ng emergency lights, kaya ang bawat sulok na madilim ay tila may nagtatagong panganib. Isipin niyo ang takot ng mga staff na nagkukulong sa kanilang mga opisina habang pilit na tinatawagan ang kanilang mga pamilya para lang magpaalam at magbigay ng update sa sitwasyon. Habang tumatagal ang lockdown, nagsimula ng umugong ang mga balita tungkol sa mga armadong grupo sa paligid ng Senate Complex. Dahil walang malinaw na paliwanag mula sa mga namumuno, lalong dumami ang haka-haka at takot. May mga nagsasabing may mga taong pilit na sumisira ng pinto, habang ang iba naman ay nanatiling nakatago kasama ang kani-kanilang mga security detail. Pero ang pinakamatinding bahagi ay nang marinig na ang sunod-sunod na putok ng baril sa second floor ng gusali. Kitang-kita sa mga kuha ng kamera ang pagpapanik ng mga tao habang ang mga sundalo at pulis na naka-full battle gear ay mabilis na kumikilos at nakatutok ang mga baril sa kung saan. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumabas sa isang live video si Senator Alan Peter Cayetano na bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Ayon sa kanya, may mga ulat na may mga taong nagbabarena na ng pader galing sa side ng GSIS building para lang makapasok sa Senado. Nananawagan siya sa gobyerno dahil tila under attack na raw ang institusyon at wala silang makuhang malinaw na sagot kung sino ang mga taong ito. Ngunit sa kabilang banda, mabilis na itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag na may kinalaman sila rito. Sinabi niya na accounted ang lahat ng tao nila at imposible silang makapasok dahil sa higpit ng seguridad. Dahil sa magkakasalungat na pahayag, lalong naging misteryoso ang nangyari. May mga nagsasabing clearing operation lang ito, pero bakit kailangang umabot sa punto na may nagkakaputukan na at may mga pader na binubutas? Dito na pumapasok ang mas malalim na bahagi ng kwento na talagang magpapaisip sa inyo kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga putok na narinig sa Senado. Habang ang lahat ay nakatutok sa takot na baka may mag-engkwentro sa loob, lumabas ang isang nakakapagtakang detalye. Alam niyo ba na sa kabila ng dami ng balang ipinutok sa second floor, wala ni isang tao ang naiulat na nasaktan o tinamaan? Parang pelikula na puro tunog pero walang biktima, kaya naman pati ang mga otoridad ay napapakamot na lang ng ulo. Kung talagang may matinding labanan, bakit tila walang target ang mga bala? Dahil dito, mas lalong naging maugong ang usapan tungkol sa tunay na kinaroroonan ng mga ahente ng NBI noong gabing iyon. Habang nagkakagulo sa loob ng Senado, si NBI Director Melvin Matibag ay nandoon lang pala sa isang hotel kasama ang kanyang mga opisyal para sa isang fellowship at planning session. Upang patunayan na wala silang kinalaman sa putukan, ipinakita pa niya sa media ang paligid ng hotel habang ini-interview siya. Diretsahan niyang sinabi na wala silang utos na pumasok o magsagawa ng anumang operasyon, lalo na ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Pero ang nakakapagtaka, bakit kumbinsido ang mga senador sa loob na NBI ang kalaban nila?
May isang tagpo pa raw na maririnig si Senator Pia Cayetano sa background ng isang tawag na sumisigaw at pilit na pinapaalam kung sino talaga ang nasa likod ng kaguluhan. Nagkaroon tuloy ng mga hinala na baka hindi naman talaga mga lehitimong ahente ang nandoon, kundi mga private security o ibang grupo na sadyang ipinadala para gumawa ng eksena. Dito na pumasok ang isang napakatinding teorya na baka ang buong kaguluhan ay isa lamang malaking distraction, habang ang atensyon ng lahat, pati na ng media at security, ay nakatutok sa putukan at sa takot na baka may lusob, may iba na palang nangyayari sa kabilang bahagi ng gusali. Ayon sa ilang obserbasyon, posible raw na sinadyang gumawa ng ingay para malito ang mga tao at mailigaw ang mga bantay. At habang abala ang lahat sa pagtatago at paghahanap kung nasaan ang putukan, doon na raw posibleng nakalusot at nakatakas si Senator Bato de la Rosa mula sa gusali. Ang mas lalong nagpapataka sa marami ay ang kawalan ng anumang bagong video o litrato na nagpapatunay na nandoon pa nga ang senador matapos ang insidente. Parang bula na nawala ang lahat ng tensyon nang masigurong wala na ang kailangang protektahan o arestuhin sa loob. Kung iisipin nyo ng mabuti, napaka-timing ng bawat pangyayari. Mula sa pagpatay ng ilaw, sa pagbabarena ng pader, hanggang sa mga putok na walang tinamaan, lahat ay tila bahagi ng isang malaking plano para makagawa ng pagkakataon. Dito na tayo sa pinakamisteryosong bahagi ng gabi na ito, kung saan kahit ang mga mismong namumuno ay tila nag-iingat sa bawat salitang bibitawan nila. Sa gitna ng gulo, personal na lumabas si Senate President Alan Peter Cayetano para magbigay ng pahayag, pero imbes na gumaan ang loob ng lahat, ay mas lalong dumami ang mga tanong. Kinumpirma niya na may mga ulat nga tungkol sa mga shooter, pero ang nakakagulat ay ang utos niya sa lahat na itigil muna ang pagbibigay ng iba-ibang detalye sa interview. Bakit kailangang limitahan ang impormasyon? May iniiwasan ba silang malaman ng publiko o sadyang sobrang gulo lang talaga ng sitwasyon sa loob? Ayon sa paunang kwento, ang unang putok daw ay nagmula sa security ng Senado bilang isang warning shot. Pero ang mas nakakaalarma ay ang sumunod na pangyayari dahil habang umaatras daw ang mga hindi kilalang tao na ito, nagsimula na silang magpaputok sa hangin. Ang tawag nila sa mga ito ay perceived NBI o mga taong nagpanggap o mukhang ahente ng NBI pero hindi pa sigurado kung sino talaga sila. Isipin nyo, may mga armadong tao na nakapasok sa loob ng isa sa pinakaimportanteng gusali ng bansa, nakipagpalitan ng putok, at ngayon ay tila naglaho na lang na parang bula. Nang tanungin ang senador kung nasaan na ang mga shooters na ito at kung may nahuli na ba, naging maingat ang sagot niya. Kasalukuyan pa raw na ginagawa ang sweep o paghalughog sa bawat palapag ng dalawang gusali ng Senado. Ang mas nakakapagtaka, sa kabila ng dami ng pulis at sundalo na nandoon, wala pa silang maipakita kahit isang suspect na nadakip. Marami ang nagtatanong, paano sila nakapasok? At higit sa lahat, paano sila nakalabas nang hindi man lang nahahabol o nahaharangan sa mga gate? Ito ba ay senyales na may butas ang seguridad o sadyang napakagaling lang ng mga taong ito na umiwas sa radar? Tungkol naman kay Senator Bato de la Rosa, siniguro ng pamunuan na ligtas siya sa loob ng kanyang opisina at nandoon lang daw para magpahinga. Wala raw silang balita tungkol sa anumang warrant na isisilbi noong gabing iyon. Pero habang sinasabi ito, patuloy ang panawagan nila sa sino mang may hawak ng video o footage ng insidente na ibigay ito para sa investigasyon. Tila ba umaasa na lang sila sa mga cellphone video para mabuo ang kwento ng gabing ito. Ang gusali ng Senado ay hindi lang daw basta semento at pader, kundi simbolo ng ating demokrasya, kaya naman ganito na lang katindi ang pag-iingat nila na hindi ito basta-basta mapasok ng kahit na sino. Habang hinihintay natin ang resulta ng malalimang investigasyon na ito, hindi natin maiwasang mag-isip kung ano nga ba ang susunod na mangyayari. Ang gabing ito ay puno ng mga warning shots at mga aninong hindi mahuli-huli. Sa tingin nyo, sapat na ba ang seguridad sa ating mga ahensya ng gobyerno kung ang mismong Senado ay ganito kadaling mapasok at malusutan? Kung kayo ang nasa posisyon ng mga staff o media na nandoon, maniniwala ba kayo na safe na ang lahat kahit wala pang nahuhuling shooter? I-comment nyo ang inyong opinyon at huwag rin kalimutang mag-subscribe para sa susunod nating update tungkol sa kwentong ito.